Ito na mga sir, meron naman tayong ginagawang overheat na naman mga sir dahil sa maling gasket na naman. Ayan, nakalasan na natin yung cylinder head pati yung block at ayan, nagpalit na ito ng water pump kasi tumutulo ng tumutulo. Ngayon nung napalitan yung pump nya, wala nang tulo sa pump kaso bumubulwak-bulwak naman. I-click 125 pa naman to. Kakapagawa lang daw ito ng mga ewan ko nakaraan. At ang ginamit na gasket na naman yung pang 150 na maling-mali po kapag 125 yung motor ninyo at ang ilalagay nyong gasket pang 150, matik po yan, bubulwak. Kung hindi bubulwak, maghahanap ng daanan hanggang sisirain nyo yung water pump. Bago lang yan. Tapos nung hindi na kinaya dahil bago na yung water pump, bumulwak na lang. Ang pinagkaiba ng 125 to 150 na gasket, ito. May nagawa na kami nito nakaraan 125 din. Ang nilagay na gasket pang 150. Ayan. Mapansin nyo, ayan, tapat natin. Itong gasket na nakalagay dito mga sir, pang 150 yan. Unang-una, makikita nyo yung water jacket nya halos natakpan na at dito halos malaki na yung clearance. Papansin nyo yung carbon deposit kalawang, sinyalis po yan na naghahalo yung coolant sa kalangis. Yan, hindi pantay mula dito. Yan, tapat natin. Yan, takpan na, malit na yung butas, takpan na dito. Yan, nakalihis na. Yan, nakalihis na. Sa mga ilang araw to isang buwan, okay pa yan. Pero pagkatagalan, doon na lalabas yung problema kung baka sisingaw na siya. Kaya napaka-importante kapag 125 yung motor ninyo, dapat 125 din yung gasket na ilalagay ninyo. Kaya ito, tinapoverall natin uli dahil magpapalit tayo ng gasket dahil dyan sa gasket na yan. At ito yung para dito talaga na 125 na gasket. Yan, tatanggalin natin at isusubok natin dyan, makikita natin. At pagkukumpray natin uli itong gasket na 150 at itong gasket na 125. Kapag 125 yung motor ninyo, gasket na 125, mas maganda may sample kayo kasi yung iba kasi ipipilit kahit na mali. Kaya mas maganda kung bibili kayo, may mga sample kayo. Kasi hindi lahat alam po yan. Nabuksan natin. Ito mga sarate, yung gasket na pang 125. Titestin muna natin at ibabalik din natin kaagad dyan kasi hindi pa tayo tapos at kikinisin natin mabuti yan. Ito yung pinagkaiba niya. Ito yung original talaga, ito yung kanya. Tatapat lang natin. Ayun sakto-sakto. Yan, sakto-sakto yan. Yan yung para sa 125 mismo talaga. Tapos pagkukumpray natin, ito itatapat natin para makita nyo yung pinagkaiba, para at least meron din kayong idea kasi nauulit ng mga sir. Diba? Tapos yung laki ng butas. Yan, sobrang laki. Kaya pang 150 talaga yan. Kaya dapat kung 125 pa rin yung Tapos pagagasusin ka ng ng malala niyan, lalo kung wala kang idea kung ano yung nilagay. Siyempre nasira ka doon, papagawa ka uli sa iba. Siyempre yung gagawa na iba uli, hahanapan ng paraan sa mga basic tulad niyan dyan hanggang sa radiator. At kapag hindi naman nakita at ganun pa rin, malamang dito pa rin ang bagsak niyan. Kaya dapat pagpapagawa kayo, alamin nyo rin kung ano yung nilagay, 150 ba, 125, tapos kunin nyo yung pinagtanggalan, pagpariyasin nyo lang naman para at least sakaling papagawa kayo uli, aware kayo kaagad na hindi na kayo bibili ng ganun para hindi lumaki yung gastos. Kaya gagawin natin dyan, kikinisin natin mabuti yan, i-replace natin yan para
hindi siya bumulwak, kasi ito yung mga palatandaan niya na na overheat talaga yan. Lalo kung babiyahe mo ng malayo, tulak ka pa uwi. Kung di naman, maghahalo yung kulan, o di kaya sisirain yung block. Yan ay nahabol ni Kapulong yung block, kasi hindi niya mahabol yung gitna. Sa gilid okay na, kasi kapag hindi natin nahabol yan at hindi pantay, kahit 125 na yung kilabit natin, bubulwak pa rin, mag-overheat pa rin. Kaya dyan pa lang mabusisi na kami dyan, talagang nilalapat namin mabuti yan, pati ito pagtapos nito. Kaya dapat alam niyo yan, kung 125 dapat 125 yung gasket ninyo, kasi yan yung pinaka importante. Ayan kinis na. Tapos isusunod natin yung isa, yung cylinder head naman, kikinisin din natin yan. Hindi natin wawalwalin yan o i-regrind, kasi ano lang yan, bagong gawa lang yung mga sir. Yung block niya bago pa, buti nga hindi lagas-gasan eh. Yan, tatagal natin yung tornilyo para maikis-kis natin uli, gamit lang ng 1,000 para kinis na kinis. Tapos maya isasalpak na yan. Kaya kapag overheat at bumubulwak, check nyo na yung gasket nyo, baka malamang ayan yun. Saka huwag nyo palalagyan ng kahit bago na yung ginamit natin, huwag nyo palalagyan ng ng sealant, kasi yung sealant pupunta lang yan sa butas, at kapag hinigop ng water pump, ipupunta yan sa radiator. Yan lilit nung butas dun sa radiator, pagsisimulan din ng overheat yun, dahil babara yung mga sealant. Kaya dapat aware kayo dyan mga sir, para hindi dagdag gastusin.